Yes, we are here, Hakbang ng Maisog, nakikisa sa Hakbang ng Maisog, Japan. And we are calling for a government that is transparent, accountable, for peace and for security. For transparency, hindi na ho malinaw sa atin ngayon kung ano ang foreign policy ng Pilipinas. It seems to the majority of the Filipinos back home, at siguro sa inyo rin, kaninong interest na ba ang sinusulong ng kasalukuyang pamahalaan? Dahil malinaw po sa ating saligang batas, Article 2, Section 7, pagdating sa foreign policy, bukod sa we are renouncing war as an instrument of foreign policy, kinakailangan o pangunahin pag sa foreign policy, yung interest ng Pilipinas, yung interest ng Pilipino. Subalit ang nangyayari ho ngayon, itong pagtutulak sa atin, tila sa bingit na tayo ng isang malaking hidwaan o gera laban sa ating superpower at higanting kalaban na China, na kapitbahay na China. Hindi po yan interes ng Pilipino at alam niyo po lahat yan. Tayo mga Pilipino sa loob at labas ng bansa, malinaw yan, hindi natin interes makipagdigma kahit kanino. Kagaya ng aking naging pahayag early this afternoon, it is not in our interest to wage war against anyone, most especially against a superpower and a giant neighbor in the person of China. Hindi natin kaya. Hindi pa nga tayo nakakabangon doon sa destruction caused by World War II. And to think that was already 80 years ago. 80 years ago, mahirap pa rin ang Pilipinas. Madami pa rin Pilipino at mas dumaraming Pilipino ang naghihirap. Makikipagdigmaan ka pa sa China. Hindi natin interes. Marahil at nagiging malinaw by the day, interest ito ng ating isa pang alyado na Amerikano. I have nothing against the Americans. But pag tinutulak mo na sa bingit ng kamatayan ang milyong-milyong Pilipino dahil ang itinutulak mo ay ang interes ng Estados Unidos, dyan hindi na magkakasundo ang pagkakaibigan ng Amerikano at Pilipino. Hindi na interes ng Pilipino na makapagdigma tayo. Interes na ho yan ng Amerikano. Because they want to remain relevant in that part of the world. Wala naman ho American territory na doon sa Indo-Pacific region. Wala na pong kolonya, wala na pong teritoryo ang Amerika ron. And yet, grabe, todo ang kanilang pakikialam. Bakit? They want to frustrate the rise of China na maging sila na ang influence in that region. Wala tayong debate rito na hindi inosente ang China sa mga nagiging issue diyan sa South China Sea. Hindi po sila inosente. And in fact, yung mga nagiging friction attributable din sa mga alanganing kilos at galaw nila. But do we really have war as an option available to us Filipinos? No. Hindi natin kaya. Wala tayong kakayahan. The Philippines renounces war as an instrument of foreign policy. Pero pagka kayo ho ay nasa Pilipinas, nagbabasa kayo ng mga pahayagan, ang palusot ng kasalukuyang administrasyon in increasing the number of bases where EDCA will have access, unbridled access, unhampered access, and full control over the perimeter kung saan sila papasok na bases. 5 lamang noong 2014, nung yan ay linagdaan ni dating Pangulong Aquino. 2014, ang EDCA ho, 5 bases lang, 5 base militar. Under the leadership of Marcos Jr., na magdadalawang taon pa lang, inangat po ito sa dinagdagan pa ng 4. There are now 9 bases kung nasaan ang mga Amerikano. Nandun yung gamit nilang pandigma. Ano naman ang kinalaman nito doon sa peace? Alam mo ninyo, hindi na tayo inosente pagka merong pinasok
na digmaan o gusot ang military ng Amerika. Bakit? Hindi lamang tayo nag-iensayo like the Visiting Forces Agreement. Tayo po ay active player na. Enabler na po tayo ng US military. Ginagamit na po tayong forward base ng US military. Linalagyan na ng bomba, ng armaments, ng tangke, pinaparadahan na ng kanilang mga warships, linalapagan na ng kanilang mga fighter jets, and so on and so forth. And God forbid, baka meron na ring nuclear dyan, hindi rin natin nalalaman. Kaya we are advocating for peace. Alam niyan, nitong host nation ninyo, yung host nation natin kung nasa saan kami ngayong araw na ito, ang Japan. Ang Japan nakaranas na ng hagupit ng atomic bomb diyan sa Nagasaki at sa Hiroshima. I've been to Hiroshima last year. Binisita ko yung Peace Memorial. At hindi ko natapos na ikutin yung Peace Memorial. Hindi ko mapigilan ang sarili ko kundi umiyak at maluha. Dahil nandoon nakalagay lahat ang horrors of the atomic bomb attack doon sa Hiroshima. Kaya yung mga nagtatapang-tapangan, malamang yun hindi pa napasya ng Hiroshima. Bago sana sila magbukas ng bibig, pasyalin na yung Peace Memorial. And proof, another proof, the mayor of Hiroshima even wrote a letter sometime 2022 to US President Joe Biden. Sinasabi niya wala tayong digmaan at wag nang gumamit ng mga armas nuklear dahil walang mabuting idudulot yan sa sangkatauhan. He is not just speaking of Hiroshima. He's not just speaking of Japan. Ang sinasabi niya, walang mabuting maidudulot yan sa sangkatauhan. Sa human race, papatayin tayo lahat niyan. That is why, sa hakbang ng maisog, we are all advocates and we are all advocating for peace. We say no to war. War is evil. War is obscene. War is immoral. Wala hong nananalo dyan. Paramihan lang ng mamamatayang mamamayan. Paramihan lang ng mga properties na masisira. At paramihan lang ng present generation ng kabataan at ng mga darating pang henerasyon ng kabataan na maghihirap at magiging mahirap. Gusto ba natin sa Pilipinas yan? Ayaw natin at iyan ang isa sa mga sinusulong ng hakbang ng maisog. And finally, yung security. Again, we feel insecure because of the additional, yung EDCA alone, na bases po yan eh. 1947, we have this military bases agreement. Kaya nga po nandyan yung Subic, nandyan yung Clark. Yung 1947 military bases agreement, nagbabayad ng renta yung Amerikano. Nagbibigay ng foreign assistance ng military aid. Itong kalokohan ng EDCA na pinirmahan noong 2014, nariyan na po ang mga Amerikano sa Pilipinas. Welcome sila bilang turista. Pero para gawin ninyong base militar, ang base militar ng Pilipino, nang hindi man kayo nagbabayad ng kahit anong renta, nasaan ang ating sinasabi nilang partnership? Ano yung binibida natin na the Philippines is our oldest treaty ally and we treat them as equal is not true. That is a big fat lie. Pasimplihin natin para sa mga nakikinig na mga kababayan natin. Yung mga hangang-hanga sa bansang Amerika. Ang Amerikano labas-masok sa Pilipinas. Walang visa. Ang Pilipino, bago ka makatawid ng Amerika, mag-apply ka ng visa. Kung aaprubahan ka. Nasaan ang parity? Nasaan ang brotherhood? And yet, nakikinabang ka, isinusubo mo kami sa bingit ng alanganin dahil nagdagdag pa ng 4 na bases itong kasalukuyang administrasyon. Siyam na ho ang bases ngayon ng Estados Unidos sa Pilipinas nang hindi nagbabayad ni singkong duling sa bansa nating Pilipinas. Nasaan ang parity ron? Nasaan yung pagiging pantay natin doon? Ito'y dapat nalalaman at malaman ng ating mga kababayan. Nang sa ganun magising sila sa katotohanan na ang US, bagamat they have been
our ally, they have sumugal din sila ng buhay nila noong World War II. Nagdanak din ang dugo ng Amerikano, kasabay ng mga dugo ng Pilipino. Pero, after that, walang nangyari sa Pilipinas. Ulitin ko, mag-80 years na ho ang World War II. Mahirap pa rin tayo. Pagpasok ko nga kagabi, kami ni Attorney Harry, seamless yung pasok namin dito sa airport. Napakagaang, napakaganda. Kikita naman natin yung progreso ng Japan. Malayo tayo. Alam ko naman, lalo na kayo, dito na kayo nakabase. Pangarap din natin na someday, sana abutin natin, in our lifetime, we will experience kahit kalahati lang, kahit 1/3 lang ng nararanasan ng ating mga kaibigan dito sa Japan. Maayos ang rail system, payapa, malinis, at talaga namang safe. Yun yung mga adhikain ng ating mga kababayan na kami ho ay nagiging mikropono lamang. Because hindi rin naman namin masikmura na manahimik at kami rin naman ang tinatakbuhan nung higit sa nakararaming Pilipino na walang tinig. At sa tingin ko malaking kasalanan kung tayo ay mananahimik na lamang kung binigyan naman tayo ng kakaunting at tiwala ng mamamayang Pilipino to speak on their behalf. So yan po ang transparency, accountability, peace, and security na isinusulong ng hakbang ng maisog at ganun din ngayong araw ay nailunsad na natin ang hakbang ng maisog dito sa Japan. Yun lamang po. Salamat.